isang survey na isinagawa sa 32,000 katao mula sa 26 na bansa sa buong mundo ang naglabas ng kanilang mga resulta. Ang Pilipinas ang nanguna bilang pinakaayaw na bansa kung saan 76% ng mga Tsino ang nagbigay ng negatibong pananaw. Maging sa Germany, 8% lamang ang may positibong pagtingin. Tila ba ang buong mundo ay galit sa Pilipinas? Gayunpaman, habang sinusuri ng isang iskolar na Tsino sa Beijing na sa loob ng 28 taon, ay walang isinulat kundi mga negatibong artikulo tungkol sa Pilipinas, ang datos na ito, isang nakakagulat na pattern ang kanyang natuklasan. Ang mga bansang galit sa Pilipinas ay may isang partikular na pagkakatulad. Ito ay isang katotohanang hindi inaasahan ng sinuman. At ang conclusion na kanyang nabuo ay lilikha ng malaking alon sa buong lipunan ng Tsina. Ngayon, ibubunyag natin ang nakakagulat na katotohanang iyon. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel, i-like ang video, at ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Chen Weimin. Sa loob ng 28 taon, nagtatrabaho ako sa Institute for International Public Opinion Research ng Beijing Academy of Social Sciences. Ang aking espesyalisasyon ay ang pagsusuri ng pandaigdigang opinyon. Noong kabataan ko, nagsilbi rin ako bilang isang special correspondent para sa state media. Tulad ng ibang mga taong binuo ang kanilang karera sa mga organisasyong pinapatakbo ng gobyerno, malaki rin ang pagmamalaki ko sa aking sariling bayan. Ang ibabahagi ko ngayon ay ang aking personal na karanasan sa pagtuklas sa pananaw ng mundo sa Pilipinas at ang isang hindi komportableng katotohanang nakatago sa likod nito. Bago ko simulan ang kwentong ito, mayroon akong dapat aminin. Dati, labis kong kinamumuhian ang Pilipinas. Sa mas prangkang salita, mababa ang tingin ko sa kanila. Isang bansang tumatanda ang populasyon, hindi umuunlad ang ekonomiya, at matagal nang lumipas ang kasikatan. Isang bansang nabubuhay na lamang sa pamamagitan ng pag-ubos sa mga naiwang pamana ng nakalipas na dekada na wala ng tunay na kakayahang makipagkumpetensya. Naniniwala ako na kung hindi bibigyan ng pagkakataon ng aming dambuhalang merkado ng 1.4 bilyong tao, hindi sila magtatagal. Iyan ang imahe ng Pilipinas na walang pag-aalinlangan kong pinaniwalaan sa loob ng 28 taon. Ngunit, ang mismong survey na iyon ang tuluyang nagmulat sa aking mga mata. Nangyari ito 3 buwan na ang nakalipas, isang Lunes ng umaga. Pagdating ko sa aming tanggapan sa Haidian District ng Beijing, nakatayo sa labas ng pinto ng aking opisina si Direktor Zhang. Si Direktor Zhang ay isang dating mataas na opisyal na 5 taon nang namumuno sa aming instituto. Siya ay may matalas na tingin at laging nakasuot ng itim na suit. Ang katotohanang siya mismo ang nagpunta sa aking opisina ay patunay na may napakahalagang nangyari. Pangalawang Direktor Chen? Sa loob tayo mag-usap. Ang boses ni Direktor Zhang ay mas mababa kaysa karaniwan. Tahimik kong binuksan ang pinto at pinapasok siya. Pagkapasok sa silid, inihagis niya ang isang folder sa aking mesa. Tingnan mo ito. Pagbukas ko ng folder, nakita ko ang isang ulat sa Ingles. Ito ang resulta ng isang survey tungkol sa country favorability na isinagawa ng BBC kasama ang isang pandaigdigang ahensya sa pagsusuri ng opinyon na sumakop sa 26 na bansa. Tingnan mo ang datos tungkol sa Pilipinas. Utos ni Direktor Zhang. Sabay turo sa isang pahina. Doon, nakahanay ang mga nakakagulat na numero. Negatibong persepsyon mula sa Tsina, 76%. Positibong persepsyon mula sa Germany, 8% lamang. Negatibong perception mula sa South Korea, 71%. Negatibong persepsyon mula sa Amerika, 47%. Sa isip ko, napangisi ako. Sa wakas,
Nauunawaan na rin ng mundo ang tunay na kalagayan ng papabagsak na Pilipinas. Hindi po ba magandang datos ito, Direktor? Sabi ko. Ngunit nanatiling seryoso ang ekspresyon ni Direktor Zhang. Pangalawang Direktor Chen, sa tingin mo ba maganda ito? Opo. Patunay po ito na negatibo ang pananaw ng buong mundo sa Pilipinas. Bumuntong hininga si Direktor Zhang. Hindi iyan ang problema. May utos galing sa itaas. Gumawa ka ng ulat batay sa datos na ito. Isang pagsusuri kung bakit kinamumuhian ng mundo ang Pilipinas. I-summarize mo ang mga punto tungkol sa pagiging stagnant at paghina ng lipunang Pilipino at ilathala ito sa isang international academic journal. Pangalawang Direktor Chen, ikaw ang mamumuno sa proyektong ito. Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ngunit kasabay nito, sumiklab ang aking determinasyon. Maaaring ito na ang magiging pinakamahalagang gawa ng aking 28 taong karera. Makakaasa po kayo, Direktor. Tapusin mo ito sa loob ng 3 buwan. Kailangan mailathala bago matapos ang taon. Akmang lalabas na ng silid si Direktor Zhang nang huminto siya sa may pinto. At saka, pangalawang Direktor Chen. Opo, nakatakda na ang konklusyon. Ang Pilipinas ay isang bansang kumakapit na lamang sa dating karangalan at nawalan na ng kakayahang mag-innovate. Ang trabaho mo ay patunayan iyan gamit ang datos. Pagkaalis ni Direktor Zhang, sandali akong natigilan. Isang pananaliksik na mayroon ng nakahandang konklusyon. Pamilyar na pamilyar ako sa ganitong paraan. Sa loob ng 28 taon sa isang organisasyon ng gobyerno, hindi ko na mabilang kung ilang beses ko itong ginawa. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, noong araw na iyon, kinabahan ako. Bakit kaya? Marahil dahil ang 76% na iyon ay masyadong mataas. 3 sa bawat 4 na kababayan ko ang galit sa Pilipinas. Hindi na ito natural na damdamin. Malinaw na ito'y isang damdaming sinadyang likhain. At ako mismo ay naging bahagi sa paghubog nito. Nang gabing iyon, hindi ako umuwi. Nanatili ako sa instituto. Sinimulan kong basahin nang mabuti ang ulat na ibinigay ni Direktor Zhang mula simula hanggang dulo. Habang binabasa ko ito, lalong lumalalim ang aking pagkadismaya. Kinabukasan, ipinatawag ko ang aking research team. 8 mananaliksik mula sa institute ang nagtipon sa conference room. Sa kanila, ang pinakabata ay si Lin Zhengyu. Siya ay 28 taong gulang, isang talentadong nagtapos sa Sociology Department ng Peking University. Mula ngayon, magsisimula tayo ng isang special project. Panimula ko sa pulong. Susuriin natin ang datos mula sa International Public Opinion Survey ng BBC at gagawa tayo ng ulat kung bakit kinamumuhian ng mundo ang Pilipinas. Nagbulungan ang mga mananaliksik. Pangalawang Direktor, hindi po ba't malinaw na ang konklusyon? Sabi ni Ginoong Wang, isang mananaliksik na nasa AFRTs. Bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, tumatanda ang kanilang lipunan, at kahit sa teknolohiya, nalampasan na natin sila. Nawalan na sila ng merkado para sa kanilang mga produkto. Natural lang na maliitin sila. Sumang-ayon ang ibang mga mananaliksik. Akma na rin sana akong tatango, ngunit nagpigil ako. May isang bagay na bumabagabag sa aking isipan. Ginoong Wang, kung ganoon, bakit napakababa rin ang tingin ng Germany sa Pilipinas? Ang positibong rating nila ay 8% lamang, isa sa pinakamababa sa buong mundo. Galit ba ang mga Aleman sa Pilipinas dahil sa market share ng smartphones? Natahimik ang buong conference room. Mga bansang may mataas na negatibong rating. China, 76%. South Korea, negative 71%. Germany, positibong rating na 8% lang na halos katumbas na ng napaka-negatibo. Amerika, 47%. Ano ang pagkakatulad ng mga ito? Tanong ko, ngunit walang sumagot.
Nag-aalangang itinaas ni Lin Zhengyu ang kanyang kamay. Pangalawang direktor, maaari rin pong tingnan ito sa ganitong paraan. Ang mga bansang ito na nagpapakita ng negatibong saloobin ay ang mga bansang labis na umaasa sa teknolohiya at mga kritikal na sangkap mula sa Pilipinas. Biglang nanlamig ang hangin sa silid. Tiningnan ng masama ng ibang mananaliksik si Lin. Mananaliksik, Lin! Anong kalokohan ang sinasabi mo? Tawang mapanghamak ni Ginoong Wang. Tayo? Labis na umaasa sa Pilipinas? Mayroon tayong 4 bilyong merkado at tayo ang pinakamalaking manufacturing powerhouse sa mundo. Hinding-hindi tayo aasa sa islang iyon na papabagsak na, ngunit ang mga salita ni Lin Zhengyu ay hindi maalis sa isip ko. Pagkatapos ng pulong, kinausap ko siya ng pribado. Maaari mo bang ipaliwanag ng mas detalyado ang sinabi mo kanina? Nag-atubili sandali si Lin bago magsalita. Pangalawang direktor, maaari po ba akong maging tapat? Sige, sabihin mo. May mali po sa datos na ito. Binuksan ni Lin ang kanyang laptop. Kagabi, mas malalim kong sinuri ang datos na ito. Isang graph ang lumitaw sa screen. Hinanap ko ang pagkakatulad ng mga bansang may negatibong pananaw sa Pilipinas. China, South Korea, Germany, Amerika. Dahan-dahang sinundan ng daliri ni Lin ang screen. Lahat ng mga bansang ito ay may malalaking sariling industriya ng pagmamanupaktura, ngunit sa pinaka-core na foundational technology nito, hawak sila sa leeg ng Pilipinas. Foundational technology? Para sa China, ito ay ang mga highly specialized na biopurification equipment at high-precision agri-tech sensors. Para sa South Korea, ito ay mga advanced organic compounds tulad ng biopolymers at specialized enzymes para sa kanilang semiconductor fabrication. Para sa Germany, ito ay mga precision industrial bioreactors at high-performance sustainable materials. At para sa Amerika, ito ay mga advanced biopackaging materials at ilang natatanging optical-grade organic components. Tinitigan kong maigi ang screen. Mayroon pa pong mas kakaiba, sabi ni Lin, at ipinakita ang isa pang graph. Ito naman ang mga bansang may positibong pananaw sa Pilipinas. Thailand, 78%. Vietnam, 76%. Indonesia, 71%. India, 68%. Anong ibig sabihin yan? Ang mga bansang ito ay wala pang matatag na advanced manufacturing industry na kayang makipagsabayan sa tuktok ng global supply chain. Sila ay simpleng nag-aangkat lamang ng mga pangunahing produkto ng Pilipinas o tumatanggap ng kanilang mga pamumuhunan. Kaya hindi nila nararamdaman ang pakiramdam na sinasakal sila. Nanlamig ang aking likod. Mananaliksik, Lin. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Pangalawang direktor, ang ipinapakita ng datos na ito ay hindi ang katotohanang kinamumuhian ng mundo ang Pilipinas. Huminto sandali si Lin. Ano? Ituloy mo. Kundi ang imahe ng mga bansang ayaw aminin ang katotohanang hanggang ngayon ay lubog na lubog pa rin sila sa isang sistemang hindi nila maiwasang umasa sa Pilipinas. Noong sandaling iyon, bumigat ang aking puso. Ayaw aminin ang pag-asa? Ang dakilang Tsina, umaasa sa bansang iyon na hindi na umuunlad? Imposible? Umiling ako. Mananaliksik, Lin. Masyadong malayo ang iyong iniisip. Suriin mong muli ang datos. Siguradong may ibang dahilan, ngunit ang mga mata ni Lin ay puno ng kumpiyansa. Pangalawang direktor, may isa pa po akong gustong ipakita sa inyo. Nagbukas si Lin ng bagong screen. Ito ay isang paghahambing sa datos mula sa ilang taon na ang nakalipas. Ito ang datos bago natin malawakang inilunsad ang ating supply chain nationalization strategy. Noong panahong iyon, ang negatibong perception ng Tsina sa Pilipinas ay 41% lang. Ngayon, 76% na. Ngunit tingnan niyo po ang datos ng pag-angkat natin ng mga kritikal na biocomponents na ito. Paulit-ulit kong tiningnan ang mga numero. Totoo ba ito? Opo.
Opisyal na datos po ito mula sa customs. Sa loob ng ilang taon na isinusulong natin ang paglaya sa pag-asa sa kanila at nagbuhos tayo ng napakalaking pondo, ang kabuuang halaga ng mga biopurification equipment at high-performance organic materials na inaangkat natin mula sa Pilipinas ay hindi bumaba. Sa katunayan, lalo pa itong naging mas mahal at hindi mapapalitan. Tumango si Lynn. At kasabay nito, ang sentimiento laban sa Pilipinas ng ating mga mamamayan ay dumoble pa. Napaupo ako sa aking silya. Mayroong napakalaking mali. Sa loob ng maraming taon, sinubukan nating paalisin sila sa ating supply chain, pero ang resulta, sa mga pinakakritikal na larangan, lalo pa tayong mas mahigpit na nakatali sa kanila. At dahil doon, lalong kinamumuhian ng mga tao ang Pilipinas. Ano ang ibig sabihin nito? Nang gabing iyon, hindi ako nakauwi. Nag-iisa akong nanatili sa opisina at mas malalim na sinuri ang datos. Pinatunayan ko isa-isa ang mga materyales na tinipon ni Lynn sa labas ng bintana, tanaw ang mga ilaw ng gabi sa Beijing, at ang dome ng National Center for the Performing Arts ay kumikinang na parang pilak sa ilalim ng buwan. Ngunit wala akong panahon para namnamin ang ganda nito. Lampas 11:00 na ng gabi, nanunuyo na ang aking mga mata. Pero hindi ko magawang huminto. Pakiramdam ko, malapit ko nang mahawakan ang ubod ng isang napakahalagang katotohanan. Maghahating gabi na, nang sa wakas ay natagpuan ko ito. Ang tunay na pagkakatulad ng mga bansang may negatibong pananaw sa Pilipinas. Mga bansang hindi makawala sa sistema. Nabulong ko sa aking sarili. Ang datos sa screen ang nagsasabi ng lahat. Ang sitwasyon ng Germany. Ang kanilang ipinagmamalaking industriya ng sasakyan ay nag-transition na sa mga electric vehicle. Ngunit ang kanilang pinakamodernong automated production lines ay labis pa ring umaasa sa mga precision bioreactors at sustainable industrial materials na gawa ng mga kumpanyang Pilipino. Ang sitwasyon ng South Korea. Sa panlabas, nangingibabaw ang Samsung at SK Hynix sa memory chip market, ngunit sa sandaling bawasan ng Pilipinas ang export ng high-purity biopolymers at specialized enzymes, ang kanilang ipinagmamalaking industriya ng semiconductor ay biglang titigil. At ang ating China, nagbuhos tayo ng trilyon-trilyong pondo para sa ating semiconductor fund. At malaki ang ating superficial na production capacity. Ngunit ang mga kritikal na organic cleaning agents at bio-based components na ginagamit sa paggawa ng mga chip na iyon ay hindi pa rin makalampas sa pader ng mga patent na itinayo ng Pilipinas. Ilang dekada na ang nakalipas, nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Hindi ito nagkataon lamang. Ang mga bansang pinakagalit sa Pilipinas sa buong mundo, ang mismong mga bansang ang pinakamalalim na bahagi ng kanilang sistemang pang-industriya ay hawak sa leeg ng Pilipinas. Maraming bansa ang ipinagmamalaki ang kanilang agham at teknolohiya, ngunit ang kanilang mga pasilidad sa produksyon ay malaki pa ring umaasa sa mga inaangkat mula sa Pilipinas. Bigla akong tumayo at tumingin sa labas ng bintana. Tanaw ang buong Beijing at sa malayo, nakikita ko ang mga ilaw ng Zhongguancun Science Park, ang tinaguriang Silicon Valley ng China. Ngunit sa sandaling iyon, ibang imahe ang pumasok sa isip ko. Ang mga hidden champion na kumpanya ng Pilipinas na tahimik na kumokontrol sa higit 90% ng ilang partikular na pandaigdigang advanced materials kahit hindi sila gaanong napapansin. Matagal na nating tinatakpan ang katotohanang hindi tayo makawala sa kanila. Bulong ko sa sarili. Sa loob ng 28 taon, minaliit ko ang Pilipinas, tinawanan ko sila dahil hindi sila nakasabay sa internet age, at kinutya ko ang kanilang tumatandang populasyon. Ang lahat ba ng iyon ay para lamang pagtakpan ang aking sariling pagkabalisa sa malalim na pag-asa natin sa kanilang foundational technology? Tumunog ang telepono. Nagulat ako kung sino ang tatawag sa ganoong oras. Ang pangalan ng anak kong si Chen Xiaomei ang nasa screen. Sinagot ko ang tawag. Xiaomei. Bakit?
napatawag ka ng ganitong oras. Itay, pupunta kami ng mga kaibigan ko sa Shanghai ngayong weekend. Mga kaibigan ko sa photography studio. Aba, maganda iyan. Tapos, sabi ng kaibigan ko, kailangan ko raw talagang bumili ng isang high-end na anti-aging serum, pero medyo mahal. Pwede ko bang gamitin ang card mo? Napabuntong hininga ako. Xiaomei, ngayon, marami ng magagandang local brands. Bakit kailangan mo pang bumili ng galing sa Pilipinas? Narinig ko ang buntong hininga ng aking anak sa kabilang linya. Itay, iyan ang prejudice ng henerasyon ninyo. Kung para sa pang-araw-araw lang, okay lang. Pero kung seryoso ka at hinahanap mo ang tunay na cellular regeneration at groundbreaking stability, ang pinaka-core na active ingredient at ang stabilization process nito, sa buong mundo, tanging ang Pilipinas lang ang may kakayahang gumawa niyan ng may ganong katatagan. Wala akong masabi. Itay, pwede ba akong magtanong ng tapat? Ano iyon? Bakit ka ba galit na galit sa Pilipinas? Sa tanong na iyon, natigilan ako. Inisip ko, bakit nga ba sa loob ng 28 taon, ganoon na lamang ang pagmamaliit ko sa kanila? Dahil ba hindi sila nakalikha ng mga dambuhalang IT companies tulad ng BAT? Dahil ba mabagal ang paglago ng kanilang GDP? Xiaomei? Tatawag ako ulit mamaya. Pagkababa ko ng telepono, bumalik ako sa harap ng computer. Binuksan ko ang ulat na gustong-gusto ni Director Zhang, isang ulat na magpapatunay kung gaano na napag-iwanan at humina ang Pilipinas. Ngunit kahit nakapatong ang mga kamay ko sa keyboard, walang ni isang letra akong maitype dahil alam ko na ang katotohanan. Hindi kinamumuhian ang Pilipinas dahil humina sila. Hindi, kinamumuhian sila dahil ang pinakamodernong industriya sa mundo ay umaandar pa rin sa foundational technology na binuo ng Pilipinas ilang dekada na ang nakalipas. At ayaw lang nating aminin ang pag-asang iyon. Kinuha ko ang isang lumang address book mula sa drawer. Nakasulat doon ang contact information ng isang matagal ng kaibigan na nakilala ko 20 taon na ang nakalipas noong ako ay isang visiting researcher sa University of the Philippines. Jose Reyes, Professor, UP College of Social Sciences and Philosophy, 20 taon na. Mula nang huli kaming mag-usap, tinawagan ko ang numerong iyon. Pagkatapos ng 3 ring, isang pamilyar na boses ang sumagot. Hello, Joey? Ako ito. Si Chen Weimin. Sandaling natahimik ang kabilang linya. Chen? Oo, 20 taon na. Kumusta? Ayos lang. Napatawag ka? Anong meron? Huminga ako ng malalim. Joey, kailangan kong pumunta dyan sa Pilipinas. Ano? Bakit? May mga bagay akong kailangang makita gamit ang sarili kong mga mata. Muling natahimik ang kabilang linya. Sige, kailan ka darating? Sa susunod na linggo. Okay, dumiretso ka sa NAIA. Susunduin kita. Pagkababa ko ng telepono, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang kalangitan ng Beijing ay tulad ng dati. Walang ni isang bituin, ngunit sa kakaibang dahilan ng gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 28 taon, pakiramdam ko ay may isang bagay na naging napakalinaw. Ang katotohanan ay laging nakatago sa pinaka-hindi komportableng lugar. At nagpasya akong hanapin ang katotohanang iyon, papunta sa Pilipinas. Sa bansang 28 taon kong kinutya, nang lumapag ang eroplano sa Naya, kakaiba ang kaba sa aking dibdib. Medyo kinabahan ako sa immigration. Paano kung sinuri nila ang lahat ng mga artikulong isinulat ko na bumabatikos sa Pilipinas? Ngunit naging maayos ang lahat. Magalang na tinataka ng immigration officer ang aking pasaporte. Enjoy your stay, sir. Ang maikling salitang iyon ay may kakaibang lasa. Paglabas ko sa lobby, nakita ko si Joey na kumakaway habang papalapit. Chen, walang pinagbago ah. Ikaw rin.
Isa ka ng respetadong propesor. Congratulations. Nagkamayan kami. Pagkatapos ng sandaling pananahimik, para kaming bumalik sa nakalipas na 20 taon. Tara, kain muna tayo. Gutom ka na sigurado. Sakay ng kotse ni Joey, bumiyahe kami papuntang Bonifacio Global City. Ang tanawin sa labas ay hindi kasing garbo o nakakagulat tulad ng nakikita sa mga umuunlad na bansa. Walang nagtatayugang mga skyscraper na dikit-dikit at walang nakabibinging ingay ng konstruksyon. Bakit, Chen? May napapansin ka ba? Tanong ni Joey. Wala naman. Pero, pinigilan ko ang aking sasabihin. Gusto kong sabihin na nakakagulat na tahimik, ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may nakikita akong kaayusan na halos nakakamangha. Sabihin mo na. Walang ilusyon na naghahabol sa panandaliang kita. Pakiramdam ko, lahat ng bagay ay gumagalaw ng may kahanga-hangang katumpakan. Bahagyang ngumiti si Joey. Para sa isang iskolar na Chino na laging naninira sa Pilipinas. Mataas na papuri iyan Nananghalian kami sa isang kilalang Pilipinong restaurant. Hindi marangya ang loob, ngunit bawat putahe mula sa hiwa, sa pag-aayos, hanggang sa temperatura ng plato lahat, ay tila pinag-isipang mabuti. Hindi lang ito basta lasa. Ito ay craftsmanship na nakatanim hanggang sa buto. Oh, kumusta? Masarap ba? Walang kapintasan. Pagkatapos kumain, nagtanong si Joey. Ano ba talaga ang gusto mong makita? Bakit ka biglang nagpunta dito? Nag-alinlangan ako sandali. Ngunit nagpasya akong maging tapat kay Joey. Kailangan kong magsulat ng isang ulat tungkol sa kung bakit kinamumuhian ng mundo ang Pilipinas. Naging seryoso ang mukha ni Joey. Utos galing sa itaas. Batay sa datos ng BBC, kailangan kong suriin ang mga dahilan kung bakit tinalikuran na ng mundo ang lipunang Pilipino. Kaya nagpunta ka dito para maghanap ng pruweba? Umiling ako. Hindi. Nagpunta ako dito dahil hindi ko ito maisulat. Nanlaki ang mga mata ni Joey. Hindi maisulat? Habang sinusuri ko ang datos, napakaraming bagay ang hindi tugma. Ang istrukturang pang-industriya ng mga bansang pinakanegatibo sa Pilipinas ay lubos na iba sa inaasahan ko. Ipinaliwanag ko kay Joey ang aking mga natuklasan sa mga nakaraang araw na kung gaano kataas ang pag-asa ng isang bansa sa Pilipinas at kung gaano sila napipilitang maging pasibo sa supply chain, ganoon din katindi ang kanilang negatibong damdamin. Tahimik na nakinig si Joey. So, ano ang gusto mong patunayan ko sa'yo? Huminga ako ng malalim. Joey, sabihin mo sa akin ng tapat, ano ba ang itinatago ninyo? Sa panlabas? Mukha kayong humihina. Pero bakit hanggang ngayon, hawak ninyo ang napakaraming vital lifelines? Nag-isip sandali si Joey bago sumagot. Bukas! May oras ka ba? May lugar akong gustong ipakita sa'yo. Maiintindihan mo kapag nakita mo na mismo. Kinabukasan, dinala ako ni Joey sa Laguna. Pagkatapos ng mahigit 1 oras na biyahe, isang malaking kompleks ng mga pabrika ang lumitaw na tila nakatago sa gitna ng mga puno. Simple lang ang itsura sa labas, ngunit mahigpit ang seguridad. Nasaan tayo? Ito ang headquarters ng Luzon Biogenetic Solutions. Ang puso ng global na industriya para sa mga specialized biocomponents at sustainable resource processing. Naglibot kami sa isang autorisadong lugar. Idinikit ko ang aking mukha sa salamin at sumilip sa ibaba. Walang maririnig na ingay ng makina at halos walang makitang manggagawa. Doon, mga highly automated na bioreactor ang tahimik na gumagawa ng susunod na henerasyon ng mga biopolymers na may micron-level precision. Ang laki at presisyon nito ay hindi lang basta-basta, sabi ni Joey, sabay turo sa isang linya. Ang pinakamahalaga ay ang stability. Ang mga kagamitan dito ay tumatakbo ng 10,000 oras nang walang aberya. Sa larangang ito, kahit ang Tsina na ipinagmamalaki ang sarili bilang manufacturing giant o ang Germany
nakilala sa automation. Kapag tinanggal ang control systems dito, ang kanilang mga pinakabagong production lines ay biglang mapaparalisa. Natulala ako. Sa China, palagi naming isinisigaw ang industrial upgrading at nagbuhos kami ng napakalaking subsidiya. Ngunit dito sa tahimik na sulok na ito ng Pilipinas, isang kumpanya lang ang may monopolyo sa pinakamataas na antas ng industrial manufacturing capability sa buong mundo. Hindi bilis ng pag-unlad ang mahalaga dito, kundi ang lalim ng isang sistemang matagal ng perpekto. Hiniling ko kay Joey na ihinto sandali ang sasakyan sa labas ng pabrika. Bumaba ako at matagal na tinitigan ang mga gusali. Sumisikip ang aking dibdib. Sa loob ng 28 taon, binaliwala ko ang Pilipinas. Inakala kong sila ay isang bansang na pag-iwanan na ng panahon na gumagawa lamang ng mga lumang sasakyan at appliances. Ngunit ang katotohanan sa harap ko ay lubos na naiiba. Chen, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Joey. Oo, medyo nabigla lang. Sumakay kami muli sa kotse. Habang nagmamaneho, sinabi ni Joey, "May isa pa akong taong gustong ipakilala sa'yo." Pagbalik namin sa Maynila, dinala ako ni Joey sa kanyang opisina sa universidad. May isa pa tayong bisita ngayon. Sino? Si Dr. David Miller. Isang eksperto sa Western Industrial Economics. Hindi nagtagal, dumating si Dr. Miller. Isang mukhang mabait na scholar na nasa 60s. Magandang araw. Ako si David Miller. Chen Weiman po. Nagkamayan kami. Pagkatapos ng pagbati. Talaga po? Humarap ako kay Professor Miller. Ang mga bansa sa kanluran, tulad ng Germany at Amerika, ay mayroon ding napakataas na negatibong persepsyon sa Pilipinas. Bakit po kaya? Sandaling natahimik si Professor Miller. Pagkatapos, maingat siyang nagsalita. Ginoong Chen, maaari po ba akong maging prangka? Siyempre po, hindi sa ayaw namin sa Pilipinas. Ang totoo, hindi namin sila kayang alisin sa aming production system. Sa mga salitang iyon, tila tumigil sa pagtibok ang aking puso. Kumuha si Professor Miller ng mga dokumento mula sa kanyang bag. Ito ang datos na tinipon ko. Ang market share ng mga pandaigdigang biomaterials at advanced equipment. Ang graph ay nagpakita ng isang ganap na monopolyo, biopolymers para sa semiconductors. Pilipinas, 72% ng pandaigdigang bahagi. High-purity enzyme-based inspection equipment. Halos 100% monopolyo ng Pilipinas. Specialized organic substrates. Ang dalawang kumpanyang Pilipino na Luzon Biogenetics at Visayan Organics ay kumokontrol sa halos 60%. Ginoong Chen, ang industriya ng agham at teknolohiya na ipinagmamalaki ng maraming bansa ay sa katunayan ay sinusuportahan ng foundational technology na nagmumula sa Pilipinas. Maging ang Samsung ng South Korea o ang inyong mga semiconductor fabs, hindi makakagawa ng kahit isang silicon wafer kung wala ang mga ito. Ang boses ni Professor Miller ay mahinahon, ngunit may nakakatakot na bigat. Kaya ba nila kinamumuhian ang Pilipinas? Hindi sila galit. Umiling si Professor Miller. Ayaw lang nilang aminin ang katotohanang hawak sila sa leeg. Para kang nagagalit sa kamay na sumasakal sa iyong lalamunan. Ito ay isang malalim na pagkabalisa. Wala akong masabi. Dahil ganoon na ganoon din ang Tsina. Kami ay isang malaking bansa na may 1.4 bilyong populasyon. Sakop namin ang lahat ng larangan ng industriya. Ngunit ang isang dambuhalang bansang tulad namin ay kailangang umasa sa iba para sa aming pinakakritikal na lifelines. Hinding-hindi namin gustong aminin ang katotohanang iyon. Nang gabing iyon sa aking hotel room, tumawag ako sa anak kong si Xiao Mei. Itay, kumusta ang Pilipinas? Ang anak ko sa screen ay masayang nakangiti. Maganda dito. Ang Pilipinas. Sobrang tahimik at sobrang linis, di ba? Oo nga, Itay. Pwede ba akong magtanong ng tapat? Ano iyon? Bakit ka ba galit na galit sa Pilipinas?
Ano ba talaga ang tunay na dahilan? Sa tanong na iyon, matagal akong nag-isip, bakit ako galit sa Pilipinas? Dahil ba sa mga issue sa kasaysayan? Dahil ba ayaw nilang aminin ang nakaraan? Ngunit kung iisipin kong mabuti, sa mga pang-araw-araw na balita sa ekonomiya at teknolohiya, saan ba nanggagaling ang galit na nararamdaman ko? Itay, baka hindi mo lang napapansin, mahinang sabi ng anak ko. Hindi ka galit, hindi ka lang komportable sa katotohanang hindi ka makawala sa pag-asa sa kanila. Noong sandaling iyon, kumabog ang dibdib ko. Ano? Lagi mong isinusulat sa mga artikulo mo na kailangan natin silang lampasan, di ba? Pero kung talagang nalampasan na natin sila, hindi mo na sila gaanong papansinin dahil sila ay isang hindi mapapalitang bahagi ng foundational system kaya ka nababalisa. Nanginig ang kamay kong may hawak ng telepono. Ang 28 taong gulang kong anak ay mas malinaw na nakikita ang esensya ng mga bagay kaysa sa kanyang 26 taong gulang na ama. Hindi ko alam kung ano ang nakita mo dyan sa Pilipinas, Itay. Pero sana buksan mo ang isip mo. Hindi lahat ng pinaniwalaan mo sa loob ng 28 taon ay totoo. Pagkababa ng telepono, kahit nakahiga na ako sa kama, hindi ako makatulog. Ang pag-asa na hindi maiwasan. Ganoon din ang sinabi ni Professor Miller, pati si Lin Zhengyu. At ngayon, kahit ang sarili kong anak ay nakita na ito, sa huling araw ko sa Pilipinas, binigyan ako ni Joey ng isang espesyal na dokumento. Sa tingin ko, dapat mo ring makita ito. Ang pamagat ng folder na ibinigay ni Joey ay mga side effects ng supply chain decoupling strategy. Ito ay tungkol sa mga resulta ng pagtatangka ng ilang bansa sa mga nakaraang taon na kumawala sa foundational technology ng Pilipinas. Pagbukas ko ng folder, nabigla ako mula sa unang pahina pa lang. Ang mga bahaging sinubukan nilang palitan ng mga lokal na gawa. Sa halip na pabagsakin ang mga kumpanyang Pilipino, ay nagresulta lamang sa pagtaas ng kanilang kapangyarihan sa negosasyon sa presyo ng mga kritikal na materyales at malaking pagtaas ng kanilang kita kapag sinubukan ng labas na mag-block o mag-boycott. Tahimik lang na lumilipat ang mga kumpanyang Pilipino sa mga prosesong may mas mataas na halaga habang ipinapasa sa ibang bansa ang mga low-profit na assembly processes. Hanggat hinahabol ninyo ang mas mataas na antas ng pagmamanupaktura, hindi kayo makakatakas sa mga patent at materyales na nasa pundasyon nito, mahinang sabi ni Joey. Napahawak ako sa aking ulo gamit ang 2 kamay. Akala namin, kapag ginamit namin ang aming market size para pilitin sila, susuko sila. Ngunit ang resulta ay kabaligtaran. Lalo pang lumakas ang kontrol ng Pilipinas sa core system. Chen, ang mahalaga ay ang susunod na mangyayari. Nakita mo na ngayon ang katotohanan. Iyan ang pinakamahalaga. Tiningnan ko si Joey, ang aking 20 kong taong kaibigan. Joey, kailangan kong isulat muli ang ulat na iyon. Isang ulat na lubos na naiiba sa dapat kong isulat. Ang tunay na ulat? Ngumiti si Joey. Hindi ba't delikado iyan? Delikado? Oo, delikado. Ito ay kabaligtaran ng konklusyon na gusto ni Direktor Zhang at maaaring masira nito ang aking 28 taong karera. Ngunit hindi na ako makapagsusulat ng kasinungalingan. Joey, sa wakas, naintindihan ko na ang kahulugan ng 76% na iyon. Hindi iyon dahil may ginawang masama ang Pilipinas. Iyon ay dahil sa kaibuturan ng aming mga puso. Nababalisa kami. Ayaw naming aminin ang hindi mapapalitang pag-asang ito. Kaya tinatakpan namin ito ng damdamin ng pagkamuhi. Pagbalik ko sa Beijing, 1 linggo akong nagkulong sa aking silid. Nag-aalalang nagtanong ang aking asawa. Ano bang nangyari sa'yo? Kakaiba ka mula nang bumalik ka galing Pilipinas. Wala ito. Kailangan ko lang ayusin ang isip ko. Umupo ako sa harap ng computer, nakatitig sa blankong screen. Ang gusto ni Direktor Zhang ay isang ulat na nagpapatunay sa pagiging stagnant at paghina ng Pilipinas.
Gaya ng ginawa ko sa nakalipas na 28 taon, pwede ko namang isulat iyon, ngunit hindi gumagalaw ang aking mga daliri. Hindi maalis sa isip ko ang mga nakita ko sa Pilipinas. Ang mga automated bioreactors sa pabrika ng Luzon Biogenetics. Ang datos na ipinakita ni Professor Miller tungkol sa kanilang ganap na monopolyo, ang ulat na ibinigay ni Joey tungkol sa side effects ng decoupling at ang mga salita ng aking anak. Hindi ka galit, hindi ka lang komportable sa katotohanang hindi ka makawala sa pag-asa sa kanila. Muli kong kinuha ang orihinal na survey form sa aking mesa. China 76%, South Korea 71%, Germany na halos negatibo. Ngayon, iba na ang tingin ko sa mga numerong ito. Dati, akala ko ito ay patunay ng kabiguan ng Pilipinas. Ngunit ngayon, alam ko na. Ito ay salamin ng aming sariling pagkabalisa. Ang mga bansang nagpapakita ng negatibong saloobin sa Pilipinas ay ang mismong mga bansang labis na umaasa sa kanilang teknolohiya at mga kritikal na sangkap. Nagpasya na ako. Nagbukas ako ng bagong document file at nag-type ng pamagat, ang tunay na pinagmula ng sentimyentong anti-Pilipino. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit hindi ako tumigil. Isinulat ko ang lahat ng aking nakita, narinig, at naramdaman sa mga nakaraang araw. Ang hindi nakikitang imperyo ng Pilipinas sa biomaterials, high-performance bioreactors, at precision agri-tech equipment. Ang katotohanang ang mga pinakamodernong production lines ng mga bansang ipinagmamalaki na nalampasan na nila ang Pilipinas ay umaandar pa rin sa teknolohiyang binuo ng Pilipinas. Ilang dekada na ang nakalipas. At sa huli, isinulat ko, ang 76% na numero ay hindi nagpapatunay sa paghina ng Pilipinas. Ito ay nagpapatunay sa kanilang hindi matitinag na kapangyarihan sa pundasyon, walang sino man ang seryosong nag-aalala sa isang bansang walang halaga. Ang mga tao ay nagkakaroon lamang ng malalim na damdamin laban sa isang bansang hindi nila kayang alisin sa kanilang sistema. Madaling sabihin na galit tayo sa Pilipinas. Ngunit kailangan nating maging tapat. Hindi tayo galit sa Pilipinas. Lubha lamang tayong hindi komportable. Sa katotohanan kailangan nating patuloy na umasa sa kanila. At ang pagharap sa hindi mapapalitang katotohanan ito, ang unang hakbang para tunay nating maunawaan ang pandaigdigang sistemang pang-industriya. Inabot ako ng 3 araw para tapusin ang ulat. Sa 47 pahinang dokumentong ito, itinaya ko ang lahat ng aking 28 taong karera. Sa araw ng deadline ng ulat, ipinatawag ako ni Direktor Zhang. Pagpasok ko sa kanyang opisina, naninigarilyo siya. Pangalawang Direktor Chen? Tapos na ba ang ulat? Opo, Direktor. Inabot ko ang USB drive. Isinaksak ito ni Direktor Zhang sa kanyang computer. Pagkakita pa lang sa pamagat, nagbago ang kanyang mukha. Ang tunay na pinagmulan ng sentimyentong anti-Pilipino, isang hindi maaming sistematikong pag-asa. Ano ito? Iyan po ang resulta ng aking pagsusuri. Direktor, sinimulang basahin ni Direktor Zhang ang ulat. Habang binabasa niya ang bawat pahina, lalong namumula ang kanyang mukha. Pangalawang Direktor Chen. Malakas na hinampas ng direktor ang mesa. Ito ba ang ulat na ipinagawa ko sa'yo? Hindi po. Kung gayon. Ano ito? Ang katotohanan po, Direktor. Galit na tumayo ang direktor. Katotohanan? Ang katotohanang hindi tayo makakawala sa pundasyong teknolohiya ng Pilipinas? Iyan po ang ipinapakita ng datos? Ang interpretasyon ng datos ay nasa sa atin. Pangalawang Direktor Chen. Ano ba ang natutunan mo sa loob ng 28 taon? Itakda muna ang konklusyon bago mangalap ng datos. Iyan ang trabaho natin. Nanahimik ako. Isulat mo ulit. Ayon sa orihinal na konklusyon, isulat mo na ang Pilipinas ay walang inobasyon at kumakapit na lang sa dating karangalan. Hindi ko po magagawa, Direktor.
Nanlaki ang mga mata ni Direktor Zhang. Sinasabi mo bang hindi ka na makapagsusulat ng kasinungalingan? Pangalawang direktor. Alam mo ba ang sinasabi mo? Itatapon mo ba ang 28 taon ng iyong karera? Kung kinakailangan po, tawang mapanghamak ang direktor. Isang beses ka lang nagpunta sa Pilipinas, ganyan ka nakabilis magbago. Nag-isip ako sandali bago sumagot. Nakita ko po ang katotohanan. Hindi nawala sa Pilipinas ang kontrol nila sa core ng industrial chain at ang mga pagtatangka nating kumawala sa kanila ay naglantad lamang sa ating sariling kahinaan. Tumahimik ka, sigaw ni Direktor Zhang. Pangalawang Direktor Chen, tanggal ka na sa trabaho. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa instituto ngayon din. Tumango ako. Masusunod po, paglabas ko ng opisina ng direktor. Nakaramdam ako ng kakaibang gaan ng loob. Para bang nabunutan ako ng isang mabigat na pasanin na 28 taon kong dinala. Sa hallway, nakasalubong ko si Lin Zhengyu. Namumula ang kanyang mga mata. Pangalawang direktor, narinig ko po. Aalis na po ba talaga kayo? Bakit? Bakit ninyo po ginawa iyon? Ngumiti ako. Lin, tayong mga mananaliksik darating ang panahon na kailangan nating harapin ang totoong datos. Kapag mayroon kang kinamumuhian, isipin mo kung galit ka ba talaga doon o dahil hindi ka lang makawala mula rito. Iyan ang unang hakbang para maunawaan ang iyong sarili, tumango si Lin. Pangalawang direktor, maraming salamat po. Umalis ako sa instituto. Ang kalangitan ng Beijing ay maulap pa rin tulad ng dati. Ngunit ang aking puso, sa unang pagkakataon sa loob ng 28 taon, ay walang bahid ng ulap at napakaliwanag. Isang buwan pagkatapos kong matanggal, nagsusulat ako ng aking memoir sa bahay. Isang araw, lumapit ang anak kong si Xiaomei. Itay, tingnan mo ito. Inabot ni Xiaomei ang kanyang smartphone. Isang social media screen. Ano ito? Ang ulat niyo po. Nag-leak. Pagsilip ko sa screen, nakita kong kumakalat online ang ulat na isinulat ko. May nag-leak siguro mula sa loob. Marahil si Lin. Sa ilalim nito, libu-libong komento. Sa wakas, may nagsabi rin ng totoo. Totoo. Hindi natin kayang mabuhay kung wala ang mga high-tech equipment na iyon. Iyon ang masakit na katotohanan. Siyempre, may mga kritikal na komento rin. Ngunit hindi ko ito pinansin. Ang pinakamahalaga ay nasabi na ang katotohanan. Itay, hindi ka ba nagsisisi? Tanong ni Xiaomei. Nagsisisi? Dahil nawalan ako ng isang matatag na trabaho sa loob ng 28 taon? Tumawa ako. Xiaomei, may isang bagay akong natutunan sa Pilipinas. Ang maging paksa ng sama ng loob at usapan ng iba sa lahat ng oras, minsan, ay patunay ng iyong lakas. Hindi kailangang patunayan ng Pilipinas na sila ay makapangyarihan. Dahil kailanman, hindi naman sila umalis sa sentro. Tiningnan ko ang aking anak. Walang sinuman ang nag-iingat sa isang mahinang bansa. Ang totoo, hindi galit ang mundo sa Pilipinas. Nababalisa lamang sila sa katotohanang kailangan nilang patuloy na umasa sa kanila. Ang nakakainis sa mga tao ay hindi ang kanilang kapangyarihan, kundi ang kanilang hindi mapapalitang pag-iral. Muli akong umupo sa harap ng computer at isinulat ang huling talata ng aking memoir. Sa loob ng 28 taon, kinamuhian ko ang Pilipinas. O mas tamang sabihin, pinaniwala ko ang aking sarili na kinamumuhian ko sila. Isang katotohanan lamang ang aking tinatakasan, na sa dambuhalang pandaigdigang sistemang ito, hindi natin matatakasan ang pag-asa sa malalim at masalimuot na pundasyong pang-industriya na iyon. Ang pagiging kinamumuhian ay minsan ang pinakamataas na papuri. Ito ay patunay na ikaw ay isang presensyang hindi maaaring balewalain. Hindi na isang bansa ang Pilipinas na basta-basta na lang mababaliwala. Sila ay isang ganap na presensyang nagdudulot ng pagkabalisa sa anyo ng pag-asa. At iyon mismo ang pinakatotoong lakas ng Pilipinas.
Pagkatapos isulat ang huling pangungusap, sumandal ako sa aking silya sa labas ng bintana. Wala pa ring bituin sa kalangitan ng Beijing. Ngunit alam ko, sa ibabaw ng makakapal na ulap, ang mga bituin ay nagniningning pa rin. Hindi dahil hindi mo sila nakikita, ay nangangahulugang wala sila roon. Ganoon din ang Pilipinas. Gaano man tayo tumutol, gaano man natin sila batikusin, ang tahimik na bundok na iyon na tinatawag na industriya ay matatag na nakatayo doon. Gumagalaw ng may katumpakan, at ang pagkilala sa pag-iral ng bundok na iyon ang unang hakbang para tayo ay tunay na umunlad, ang nakakagulat na pagbaliktad ng survey sa 26 na bansa. Ang Pilipinas, ang pinakakinamumuhian na bansa. Ang katotohanang nakatago sa likod nito ay hindi simpleng pagkamuhi. Ito ay ang pagkabalisa na dulot ng pag-asang hindi maiiwasan. Ang Pilipinas ay naging isang core na hindi na madaling palitan. Ito ang nakakagulat na katotohanang natuklasan ng isang iskolar na Tsino tungkol sa sentimentong anti-Pilipino. Kung may naramdaman kayo sa kwentong ito, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga kakilala. Salamat sa panonood.